Pero ang pagpasok ni Atak sa showbiz, nag-umpisa lang daw nang minsan siyang sumali sa kwarta o kahon sa Iloilo noon. May pakonte si Tito Pipi Pimentel. Tapos, nung sumali ako doon, nanalo ako doon, binibiro niya ako, may talent ka ba, boy? Opo. You know how to sing? Opo. Pinakanta ako. Tapos, sumasayaw ka rin? Opo. Sayaw. Sige, pupunta ko ng Manila. Ito number ko, ganyan. Oo. So, hinahanap mo si Tito Pepe, Pimentel. Oo. Tapos, nung nakita ko na siya, kasi Sunday pa lang taping niya, ayun na, sinabi ko sa kanya. Pero wala rin yun. Nag-extra na lang ako. Mula sa pagtatalent, ang komedya ni Atak, napansin ng minsang manood siya sa comedy bar. Ang tao, ang dami at saka ang saya-saya. So, ang nakaset noon, sila Arnel Ignacio. Nanonood lang ako, sabi ko, saya-saya naman. Tapos, susunod na, naglakas loob na ako ng kumanta. Nag-volunteer ka? Oo, susulat mo sa tissue, papadala sa waiter, gano'n, babasahin nila. Tatawain nila sa stage. Ganon. So, kumanta ako. Doon lang nila ako nabiro-biro. Mula noon, unti-unti na raw nagbukas ang swerte para sa kanyang showbiz dream. Sa music box din daw kasi siya napanood ng namayapang direktor na si Wende Ramas. Oy, ano pangalan mo? Atak po. Kumakanta ka ba? Opo. Oo, may talent naman pala to. Tapos, nung nakitaan niya ko na may pwede ako sa mga role na pwede niyang ibigay sa akin sa project niya. So, sinama niya ako. So, parang naging alaga ka niya talaga? Yes, pamilya na talagang turing niya sa akin. Sa magandang takbo ng kanyang career noon, pag-amin ni Atak, minsan na rin siyang nalulong sa masamang bisyo. Napasama ako sa grupo na nagsusugal. As naman may bakante kang oras bago mag-show sa comedy bar, dumadaan kami yan. Oo, and right after the show, balik ulit. Anong pinakamalaki mong talo? Mas malaki kasi 180,000. Isang gabi? Isang gabi yun. Oo, kasi galing ako ng Australia noon. So, ang Yung kinita kinita mo? ko, naubos. Biruin mo, naglakbay ako ng 8 hours flight, 8.5 hours. Tapos pagdating ko dito, hindi ko man lang na-i-deposit kasi gabi. Yung pera, naubos ko. Ilabas mo si Ava! Sa ngayon, proud si Atak na nakabangon na siya sa kanyang pagkakadapa. Sunday! Sinasaya! Excuse me? Excuse me, you look familiar. At isa sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon, ang pagiging bahagi ng Sunday show na Sunday Pinasaya. At mula sa ating Atak in a Box, may ibubuko daw ang ilan sa kanyang mga kasama. First impression ko kay Atak ay, sorry talaga, syunga. Hindi siya maka-deliver ng lines na take one, nagbubulol-bulol siya, nagbabakal siya. Pinaka-bullied. Ewan ko, pagdating sa pag-mini-makeupan, parang lagi ang tsaka ng itsura, laging haggard. Pero, in fairness, kahit bullied siya, siya din ang pinaka-confident. Ayaw ni Atak ang hindi masaya. Gusto niya laging masaya. Kahit sa meron kaming group sa phone, sa Viber, kahit doon, sobrang saya niya. Well, ayaw kasi ni Atak minsan kapag masyadong binibiro siya. Kasi minsan napipikon siya eh. Pero love naman talaga namin si Atak. Mabait si Atak kapag may pogi. Sobra. Sobrang giliw, sobrang gaan, sobrang lively, inspired. Alam niyo na. Isa sa mga TV shows na pinagkakaabalahan ni Atak ay ang comedy anthology na Dear Uge. Gusto ko lang naman siyang ilipat somewhere in Mindanao. At ng araw na yon, binisita namin siya sa kanilang set. Nandito tayo ngayon sa set ng Dear Uge, kung saan ho ay break time namin. Ipapakilala ko kayo sa aking mga kasamahan. Tara na, atakin na natin sila. Ayan, yes! Andito yung aking mga kasamahan. Yeah, that's Divine. Sinungaling talaga yung babae yun? At hindi totoo, kabit ako. Kuya Atak, pag nandyan, aatakihin ka ng good vibes. Kasi masaya din siya kasama sa TED. Kaya kagaya ng ganun, maganda yung relasyon namin. Relasyon? Maganda yung relationship namin sa loob ng TED. Hindi siya yung intimidating na kasama. In fact, close kami lahat actually. Kaya maraming salamat sa inyo.
kailangan ng tulong ko. At ang nakakatawa kasi talaga sa kanya, yung accent niya. Minsan ginagaya pa namin siya, yung pagiging, halimbawa yung mga i tsaka ay niya, namamali niya. Tama-tama kami sa kanya, natural sa kanya yun. Yun yung unique kay Attack sa pagpapatawa niya. Meron ka bang papel dyan? Bakit? Papalista ka na naman ng utang. Hindi. Ano? Para magkaroon naman ako ng papel dyan sa puso mo. Shock nga na marami sa atin ang napapasaya ni Attack. Pero sino naman kaya ang nagpapangiti sa kanya? Kung mahal mo ang trabaho mo, may mahal ka rin bang Yes. katauhan? Oo. Si Jason, nasa Guam sa ngayon. Pampanga News siya, pero US citizen na siya. Pero kayong dalawa, Oo, 2 years na. 2 years na. Tangkad naman yan. 6'1 ang height. 6'1". Isipin mo lang, 5 lang ako. Di ba? So, may isang roller pa. So hanggang saan mo siya? Hanggang saan ka ako? niya? Dito. Hanggang dito niya. Oo. Nawakan Okay. niya ang ulo ko. Parang gusto i-dribble. Bakit nahulog loob mo sa kanya? Kasi sincere siya. Yung akala ko to biro lang.